ng ilang top Filipino riders ang koponan ng Russia sa isang e-race o virtual cycling. Yan ang ulat ni Jamaica Bayaka. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na kalaban ng Pilipinas ang Russia sa isang 8-to-8 e-race. Nagsanib puwersa ang ilan sa mga top racers ng bansa sa Majin Velocity e-race na ginanap nitong Sabado sa UP Sunken Garden. Ang Philippine team na kinabibilangan ni Paul Aquino, Alvin Hipolito, Cedric Cabajo, Jericho Lucero, Emmanuel Montemayor, Joshua Gatmaitan, Mark Ryan Lago at Marvin Mandak ay sumabak sa 38-kilometer race kalaban ng ilan sa mga matitikas na riders ng Russia. Ang kalaban, kita sa live action monitor habang real-time ang palitan ng atake mula sa kanilang bansa. Sa unang 10 kilometro, matindi ang ahon. Sinundan ng lusong, patag at isang uphill finish na sumubok sa lakas at tactics ng bawat rider. Sa huli nanguna ang Russia sa overall result habang si Mark Ryan Lago ang top finisher para sa Team Philippines sa oras ng 57 minutes and 59 seconds. Mahirap pala kalabanin ng sa abroad pag ganito sa smart trainer, and yun, ginawa namin ng best namin para habulin yung nasa breakout, pero yun, ayun lang lumabas sa resulta. Sa amin, papetics lang yung laro, yung ginawa naming training, pero di rin kami nagpapahuli kung sa mga gantong event. Kasama rin sa Best Philippine Riders ang two-time e-race champion Paul Aquino at Jericho Lucero na naghatid ng malakas sa performance para sa bansa. Masaya pa rin po kasi kahit papano naka-top 3 pa po. Kasi ibang-iba po kasi yung laro ng smart trainer kumpara sa normal na kalsada. Talagang hindi pwede na free wheel tsaka talagang kailangan tuloy-tuloy yung sipa. Yung challenging part ngayon is yung dalawang ahon. Kasi sa Pilipinas, usually, sanay kami sa 4 to 5 watts per kilo. Yung Russia, sanay sa mga 6 to 7 watts. Kaya medyo lumamang sila ngayon sa ahon. Ano sila European Iba na yung level nila sa Asian. Kahit kumbaga sa NBA sila ka-BPBA lang. Parang ganun yung gap natin sa kanila. Aminado rin ang race director na heavyweight opponent ang Russia pero naniniwala siyang malaki ang pinakitang potensyal ng Philippine team. We expected naman na it will be a very, very hard battle between Russia and Philippines. We've seen the profile of Russia, yung roster nila, talagang malalakas. It's a different ball game when kalaban yung mga Russian na talaga. Compared to Asian are good riders pero syempre iba yung physique pa rin. We're talking about different physique, mas malalaki yun. Higit sa karera, layo ng event na palawakin ng e-racing at i-level up pa ang concept ng Race Beyond Borders na nagbubukas sa mas malalaking international match-ups. We are anticipating more races in the coming months. We are setting up local races, national races, pero eventually, ang goal natin talaga is maimbitahan tayo abroad. Race Beyond Borders. Tapos na tayo sa Pilipinas. Exciting ang cycling sa Pilipinas, pero we'll make it more exciting abroad. Traditional man o e-racing, patunay na kayang makipagsabayan ng Pilipinas sa mga top international cyclists. Jamaica Bayaka, para sa atletang Pilipino, para sa bagong 39 seconds yung hinahabol nila lahat.